March 20, 2026. Mahigit 1,000 katao ang nasawi at mahigit 1,000,000 ang napilitang lumikas mula sa kanilang tahanan sa pag-atake ng Israel sa mga pinaniniwalaang base ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Ito ay matapos ang ilang mga palitan ng missile at airstrike sa pagitan ng Israel at Lebanon nitong mga nakaraang linggo. Matatandaang nag-ugat ito sa ginawang magkasamang pag-atake ng US at Israel sa Iran noong February 28 na nagresulta naman sa pagkakapaslang ng dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Matapos ang pag-atake sa Iran, nagpadala ng mga missile at drone ang Hezbollah upang tirahin ng Israel. Hindi na ito bago. Tuwing may tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, nakikisabay ang Hezbollah. Kapag tumira ang Iran, asahan mo na titira din ang Hezbollah. Tulad ng Iran, misyon din ng Hezbollah na burahin ng Israel sa mapa at di hamak na mas malalim at mas mainit ang kanilang galit. Pero bakit ba ganun na lang katindi ang galit ng Hezbollah laban sa Israel? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ugat nito sa kasaysayan. Simulan natin ang kwentong ito sa pagpasok ng ika-19 na siglo. Ang lupain kung nasaan ng Israel na kilala natin ngayon ay isang parte ng bansang tinatawag na Palestine. Ang lahi na tinatawag nating mga Israeli o mga Hudyo ay nakakalat sa iba't ibang parte ng mundo. Kalaunan, ninais ng mga Hudyo na bumalik sa lupain ng kanilang mga ninuno at muling buhayin ang sinaunang kaharian ng Israel. Dahil dito, nagsimulang dumagsa ang libu-libong mga Hudyo sa Palestine. Ang problema, ang Palestine ay matagal ng bahagi ng mundong Arabo sa wika at kultura. Sa puntong ito, mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan ng masakop ito ng kanilang mga ninuno at ilang henerasyon na ng mga Palestinong Arabo ang naninirahan dito. 1948, dumami ng husto ang mga Hudyo sa Palestine at opisyal na hinati ng United Nations ang teritoryo sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo. Pagdating ng May 14, 1948, idineklara ng mga Hudyo ang pagtatag ng bansang Israel sa teritoryong inilaan sa kanila. Ikinagalit ito ng mga nakapaligid na bansang Arabo kaya sabay-sabay nilang sinugod ang Israel sa tinatawag na First Arab-Israeli War. Di nagtagal, natalo ang mga Arabo at pati ang mga teritoryo na inilaan para sa mga Palestino ay napasakamay ng Israel. Mahigit kumulang 700,000 na mga Palestino ang napilitang umalis mula sa kanilang mga tahanan at lumikas sa mga karatig bansa tulad ng Lebanon at Jordan, kung saan ang marami sa kanila ay tumira sa mga refugee camps at labis na naghirap. Dito nagsimulang mabuo ang matinding galit ng mga Palestino at mga bansang Arabo laban sa Israel. Pagdating ng 1964, nagkaisa ang mga grupong nais maghiganti laban sa Israel at binuo ang PLO o Palestine Liberation Organization. Ang pangunahing misyon ng PLO ay ang patalsikin ang mga Hudyo at ibalik sa mga Palestino ang kanilang lupain. Di nagtagal, lumaki ng husto ang PLO sa mga bansang tulad ng Jordan at Lebanon. Sa Lebanon, naging mas malakas ang kapangyarihan ng PLO kaysa sa mismong gobyerno. Kaya pagdating ng 1969, nilagdaan ang Cairo Agreement kung saan pinayagan ng Lebanon ang PLO na malayang kumilos sa loob ng Lebanon at magsagawa ng mga pag-atake laban sa Israel. Ang pangunahing base naman ng PLO ay nasa Jordan at ang kanilang lumalaking impluwensya at kapangyarihan ay ikinabahala ng hari ng Jordan na si Hussein. Upang mapigilan ang nakikita niyang banta ng PLO sa kanyang bansa, inutusan ng hari ang militar na patalsikin ang PLO noong 1970 sa tinatawag na Black September. Matapos mapatalsik mula sa Jordan, napilitan ng PLO na ilipat ang kanilang pangunahing base sa Southern Lebanon. Ang Lebanon ay binubuo ng iba't ibang mga grupo na nahahati ayon sa kanilang relihiyon. Ayon sa isang census noong 1932, ang pinakamalaking grupo sa Lebanon ay ang mga Maronite Christian o mga Kristiyano. Kasunod ay ang mga Sunni Muslim at pumapangatlo ang mga Shia Muslim. Upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga malalaking grupo sa Lebanon, ginawa ang tinatawag na National Pact noong 1943 kung saan ang bawat grupo ay binigyan ng boses sa gobyerno. Ngunit ang kapangyarihan ay nakadepende sa kung anong grupo ang pinakamarami. Sa sistemang ito,
Ang presidente ay laging manggagaling sa mga Kristiyano dahil sila ang pinakamarami. Ang Prime Minister naman ay manggagaling sa mga Sunni Muslim dahil sila ang pumapangalawa. At ang Speaker of the Parliament naman ay manggagaling sa mga Shia Muslim dahil sila ang pumapangatlo. Sa pagpasok ng libu-libong mga Palestinian refugee at mga miyembro ng PLO sa Lebanon, nabago ang balanse ng populasyon. Mas dumami ang mga Muslim kumpara sa mga Kristiyano. Dahil ang kapangyarihan sa gobyerno ng Lebanon ay nakabase sa dami ng mga taong kabilang sa isang relihiyon, dapat mapunta sa mga Muslim ang masigit na kapangyarihan sa gobyerno. Pero hindi ito ang nangyari. Kung matatandaan ninyo, ang sistema ng gobyerno ng Lebanon ay nakabase sa kung kaninong relihiyon ang pinakamaraming miyembro. Sa pagpasok ng mas maraming mga Palestino at na mga miyembro ng PLO sa Lebanon, ay dapat nagkaroon man lang ng census para makita kung kaninong grupo o kaninong relihiyon ang mas maraming miyembro. Pero ayaw bitawan ng mga Kristiyano ang kanilang kapangyarihan kaya hindi na naulit ang 1932 na census. Ito ay ikinagalit ng mga Muslim sa Lebanon. Dahil dito ay nagkaroon ng iba't ibang karahasan sa pagitan ng mga grupo ng mga Kristiyano at mga Muslim sa loob ng Lebanon. Sa panig ng mga Kristiyano ay ang mga Falange na pinangungunahan ni Pierre Gamayel at sa panig naman ng mga Muslim ay ang iba't ibang mga grupong kasama ang PLO. April 13, 1975. Inatake ang isang simbahan kung saan naroon si Pierre Gamayel at isinisi ito sa mga Palestinong pinaniniwalaang konektado sa PLO. Matapos lang ang ilang oras, pinaulanan naman ng bala ng mga miyembro ng Falange ang isang bus na puno ng mga Palestino sa Beirut na ikinasawi na mahigit 20 katao. Ito ang naging mitya ng tinatawag na Lebanese Civil War. Noong una, ito ay sa pagitan lang ng mga nagkakaisang mga Kristiyano na ngayon ay tinatawag ng Lebanese Forces at mga nagkaisang grupo ng mga Muslim na tinatawag na LNM o Lebanese National Movement. Ang layunin ng Lebanese Forces ay mapanatili ang kapangyarihan ng mga Kristiyano at paalisin ang PLO sa Lebanon. Ang layunin naman ng LNM ay bigyan ng mas malaking bahagi ng kapangyarihan ang mga Muslim sa gobyerno at suportahan ng PLO sa kanilang laban. Kalaunan, bumuo din ng sariling grupo ang mga Shia Muslim sa ilalim ni Musa al-Sadr at tinawag itong Amal Movement. Noong umpisa, simple lang naman ang layunin ng Amal Movement at ito ay protektahan at ipaglaban ang karapatan ng mga Shia. Noon kasing mga panahong iyon, ang mga Shia ang mga pinakamahihirap at pinakainaaping grupo sa Lebanon. Karamihan din sa kanila ay nakatira sa Southern Lebanon kung saan nakabase ang PLO at tuwing magkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng PLO at Israel ay marami sa kanila ang nadadamay sa kaguluhan. Lalo pang lumala ang sitwasyon para sa mga Shia sa Southern Lebanon nang magpasya ang Israel na formal na sumalakay sa Southern Lebanon upang itaboy ang PLO sa tinatawag na Operation Litani noong 1978. Nasundan pa ito ng Lebanon War kung saan ay dumiretso na ang puwersa ng Israel patungong Beirut noong 1982. Halos wasakin ng puwersa ng Israel ang buong Beirut. Nagtagumpay sila at napalayas ang PLO mula sa Lebanon. Ngunit, imbes na bumalik sa kanilang bansa matapos mapalayas ang PLO, nanatili ang presensya ng Israel sa Southern Lebanon upang itayo ang tinatawag nilang security zone kung saan maaari nilang mapigilan ang mga pag-atake sa Israel mula sa loob ng Lebanon. Sa puntong ito, maraming mga komunidad ng mga Shia ang nawasak sa mga naganap na labanan at libo-libo sa kanila ang napaslang o naalis sa kanilang mga tahanan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking ugat ng matinding galit ng mga Shia laban sa Israel. Isa pa sa mga dahilan ng pananatili ng Israel sa Lebanon ay upang magtalaga ng isang bagong leader na pabor sa kanilang interes. Ang kanilang pinili ay si Bashir Gamayel, ang pinuno ng Falange. Sa tulong ng Israel, nanalo si Gamayel bilang presidente ng Lebanon noong August 23, 1982. Sa kasamaang palad, napaslang din siya sa pagsabog ng isang bomba makalipas lang ang ilang linggo noong September 14, 1982.
Ang pagkakapaslang kay Gamaliel ay lubos na ikinagalit ng Falange at ninais nilang maghigante. Pagdating ng September 16, 1982, pinayagan ng Israel na pumasok ang mga miyembro ng Falange sa mga refugee camps sa Sabra at Shatila kung saan lumikas ang maraming mga sibilyang Palestino at mga Shia na naipit sa labanan. Sa loob lang ng 2 araw, libo-libong sibilyan ang pinaslang ng walang kalaban-laban. Bagamat hindi direktang ginawa ng Israel ang mga pagpaslang, nangyari ito sa ilalim ng kanilang kontrol, na lalo pang nagpasiklab sa galit ng mga Arabo sa buong rehiyon. Kasabay ng kaguluhan sa Lebanon ay ang nangyaring Islamic Revolution sa Iran noong 1979 kung saan tinanggal sa pwesto ang hari at ipinalit ang isang Shia Islamic government sa pangunguna ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Para kay Khomeini, ang Israel ay isa sa mga pinakamalaking kaaway ng Islam. Nakita niya ang ginawa ng Israel sa Lebanon at nakita rin niya ang paghihirap na pinagdaanan ng mga Shia. Para sa kanya, naging isa itong oportunidad. Maaari niyang tulungan ng mga Shia sa Lebanon na bumuo ng isang grupo na magpapalakas sa kapangyarihan ng mga Shia at pupuksa sa Israel. Kaya naman agad siyang nagpadala ng mga miyembro ng kanyang Iranian Revolution Guard sa Lebanon upang buuin ang grupo, palaguin ito at sanayin ang mga miyembro nito sa pakikidigma. Ang grupong ito ay tinawag na Hezbollah. Ang ibig sabihin, Party of God. Pagdating ng 1982, sa kasagsagan ng presensya ng Israel sa Lebanon, nagsimulang umatake ang Hezbollah gamit ang guerrilla tactics. Kapag sinabing guerrilla tactics, ibig sabihin hindi ito direkta o harap-harapan na pagsugod. Sa halip, ang kadalasang ginagawa ay mga ambush at hit-and-run tactics. Gumagamit din sila ng mga sniper at mga bomba. Sa madaling salita, titirahin lang nila ng biglaan ng mga Israeli tapos agad din silang tatakas bago pa makagante ang mga ito. Dahil dito, bawat maliit na pag-atake ng Hezbollah ay nagdudulot ng malaking pinsala sa panig ng mga Israeli. Habang tumatagal, paparami ng paparami ang mga nasasawing Israeli sa Lebanon at palaki ng palaki ang ginagastos ng Israel sa kanilang pananatili sa Lebanon. Pagdating ng year 2000, napagod din ang Israel at nagpasyang tapusin na ang kanilang pananatili sa loob ng Lebanon. Nakita ito bilang isang malaking tagumpay para sa Hezbollah. At dahil dito, marami sa mga mamamayan ng Lebanon na galit sa Israel ang sumali at sumuporta dito. Ang Hezbollah ay tinuturing ng marami bilang isang teroristang grupo. Hindi naman ito mali dahil marami sa kanilang mga aktibidad ang nagresulta sa kaguluhan at pagkakapaslang ng maraming mga inosenteng tao. Pero, mahalaga ding maintindihan na sa loob ng Lebanon, ang Hezbollah ay hindi lang isang armadong grupo, kundi isa ring partidong politikal at parte ng komunidad. Sa katunayan, nagpapatayo at nagpapatakbo ang Hezbollah ng iba't ibang mga infrastructure project sa loob ng Lebanon, kabilang ang 4 na ospital at 12 paaralan at lahat ito ay libre para sa mga miyembro ng Hezbollah. Meron din silang pension program para sa mga naiwang pamilya ng mga nasawing sundalo. Ayon mismo sa Hezbollah, sila ay may mahigit 100,000 na mga armadong miyembro. Pero maliban dito, marami sa mga miyembro ng Hezbollah ay mga karaniwang tao sa Lebanon tulad ng mga teacher, engineer, mga doktor at iba pa. Parte din sila ng gobyerno ng Lebanon. Sa katunayan, 14 sa 28 na pwesto sa Parliament of Lebanon ay hawak ng mga representante ng Hezbollah. Ang Parliament ay ang kanilang bersyon ng Kongreso. Sa madaling salita, 14 sa mga congressman sa Lebanon ay mga miyembro ng Hezbollah. Ngayon, gusto ko lang linawin na hindi ko sinusubukang pagandahin ang imahe ng Hezbollah at lalong hindi ko sila kinakampihan sa pagsasabi ng mga bagay na sinabi ko kanina. Ang sa akin lang ay kailangan nating palawakin ng konti ang ating mga nalalaman at aaminin ko na pati ako mismo ay nagulat habang nire-research ko ang video na ito at nalaman ko ang mga yon. Akala ko noon ang Hezbollah ay isang simpleng armadong grupo lang na ang alam lang gawin ay pumaslang ng tao o magdulot ng kaguluhan.
Madami pang mga detalye ang hindi ko na sinali sa kwentong ito dahil ang focus lang naman ng video na ito ay ipakita kung bakit galit ang Hezbollah laban sa Israel at kung bakit tila sumusunod sila sa mga utos na nanggagaling sa Iran. Kung gusto mong malaman kung paano nabuo ang bansang Israel at kung bakit marami silang kaaway sa mga kapitbahay nila sa Middle East, hanapin mo ang video na ito sa channel ko at panoorin mo. Meron din akong video tungkol sa kung paano nabuo ang Iran at kung bakit malaki ang galit nila laban sa Israel at sa US. Hanapin mo naman ang video na ito sa channel ko at panoorin mo. May Facebook group na rin pala tayo. Ang link ay nasa description sa ibaba. Huwag kang mahiyang mag-join at sumali sa usapan. Salamat po sa panonood. Si Coach Jonel po ito. See you next video. Bye.